ito po yung napaka-importante na karakter ng isang church po natin because we believe in this kind of quality. And it is the spirit of excellence. Sabihin nyo nga po, excellence. Ang bawat Kristiyano po, tayo po ay tinawag na maging excelente. Okay? Excelente. Kasi term to sa Italiano, di ba? Parang excelente. Di ba? Pag kumain ka ng spaghetti, excelente. Di ba? Excellent. Ibig sabihin, gusto ng Lord, yung kalidad na ginagawa mo sa pamilya mo, sa buhay mo, sa negosyo mo, naglilingkod ka sa church, pinaglilingkuran mo pamilya mo, pinaglilingkuran mo yung mga tao sa pamamagitan ng business mo, or naglilingkod ka sa pamamagitan ng trabaho mo, nakapasok, nasa isang kumpanya ka, lahat tayo may ginagawa, pinaglilingkuran. May pinaglilingkuran tayo. Maging estudyante ka, nag-aaral ka. Binayaran ng nanay mo, ng parents mo yung tuition fee para mag-aral ka. Okay? Ang tawag doon, work. So you have to do something. Okay? Kaya lang, alam niyo po ang Diyos, ang mga anak ng Diyos, merong pong standard. Sabihin niyo nga po, standard. And the standard of God is excellence. Okay, mamaya may kita natin, Lord, bakit ganun? Kailangan you want us to excel in everything. Yes, God wants us to excel in everything. So for this whole month of August, we are going to talk about excellence. Kasi kailangan malaman natin matanim sa isip natin, sa puso natin, hanggang sa makita natin sa pamumuhay natin, at hanggang maging lifestyle natin ang excellence. Ibig sabihin, kultura ng isang Kristiyano ang mamuhay ng excelente. I will just give a very thin line ng pagkakaiba kasi madalas ito yung pananaw ng iba. Pag sinabing excellence, parang it's close to perfection. Okay? Pero pastor, wala namang perfect. Di ba sa atin? Hindi naman tayo lagi tayo Yes, we aim to be perfect, but the very definition of excellence is doing your best. Sabihin mo nga sa katabi mo, do your best. Yan po ang standard natin. Yan po ang kalidad po ng ating ginagawa. Excellence. Amen? So before we start, shall we pray? Father God in heaven, we thank you for your word that is about to be heard in this room, God. I thank you because our minds and our hearts are open. And any distraction in this church, Panginoon, Lord, I command that to stop, O God, so that we are able to catch your word so that it will be a blessing to our soul, to our spirit, especially to our life, that it will bring blessing to us and even to our family and also to the world around us. Holy Spirit, you are free to move, to transform our minds and our hearts. We submit to you and surrender everything to you. In Jesus' name we pray. Everyone says amen. Amen. Excellence. The very definition of excellence, para mas maintindihan natin is, ito po, highest quality. Sabihin nyo nga po, highest quality. Alam niyo po, sa kumpanya, I've been working siguro more than 10 years in the corporate world. Lahat po ng kumpanya, meron pong tinatawag na quality control. Kapag masyadong malaki ang kumpanya, sa pagkain yan, ano man yan, merong taga-audit, merong nagmo-monitor ng kalidad ng quality. Kaya kapag kumakain kayo sa Jollibee dito sa Batangas, Jollibee dito sa Laguna, Jollibee sa Metro Manila, halos pare-pareho ang chicken. Tama po ba? At lahat ng chicken nila ay Chicken Joy. Tama po ba? Masaya po ba kayo sa chicken ng Jollibee? Ibig sabihin, minomonitor nila ang quality. Kahit ganun sila kadami, kahit iba-iba pa yung lokasyon nila dito sa Pilipinas, kailangan po may quality control. Bakit? Bakit kailangan tignan? Kasi kailangan nila ma-maintain yung highest quality o yung standard na yon. Kasi kapag nawala yung panlasa na yon, nagkamali, mababash po sila, malalagay sila sa Facebook. Bakit ganito? Di ba minsan madalas
parang lumiit yung manok ng Jollibee. Di ba? May mga ganun kayong parang lumiit. Tapos sasabihin mo, kukumpara mo naman sa iba, bakit yung McDo, no? Lumaki yung manok nila. Siguro nag-gym yung manok nila, no? Sobrang laki. Parang nag-gym yung mga manok nila. Okay? So, ibig sabihin, may quality po, may quality control. Ibig sabihin, you are expected to perform at your highest ability. Kung ano yung standard ng company, kailangan gawin natin. Trabahuhin natin. Meron pong training yon, meron pong metrics, merong kailangan i-hit, o ganito yung mga goal natin. Bakit? Kasi yun ang sukatan ng kalidad nila. To perform. They want to be in the highest quality of their service or of their product. Tama po ba? At ganoon din sa Kristiyano. Kailangan pag naglilingkod tayo, kapatid, haharap ka sa Lord. Paglilingkuran mo pamilya mo, paglilingkuran mo kung sino, kailangan may kalidad din. Okay? Hindi pwede yung, pwede na to, okay na to. Di ba? Hindi yung pwede na yan. Kasi meron ka pang igagaling. Meron ka pang igaganda. Amen po ba? Another definition is superior standard. Ibig sabihin, merong low standard, merong average standard, pero merong superior. Di ba? Minsan mapapansin nyo yan kapag nagbabayad kayo ng serbisyo. Like for example, sa mga airlines, ano ba yung pinaka nila? Di ba? Meron silang economy. Di ba? Kapag sumakay ka sa eroplano, di ba? Yung upuan nung nasa harap mo, halos na ganyan, nasa mukha mo na, ganong kalapit, economy. Gusto mo na medyo makaluwag-luwag, di ba? Ano yung susunod? Na parang yung susunod na premium na standard or di ba? Merong at least kahit papaano, nakakaunat-unat ng konti yung mo, yung paa mo may legroom. Di ba? Ganun sa kahit sa mga bus din, ganun din. Okay? Sa aeroplano, ganun din. Pero kung gusto mo naman ng talagang hayahay talaga, yung superior na ang tawag nila, first class. Di ba? Kami ni Pastora noon, first time namin na nag-aeroplano na first class, libre po, nilibre kami. First class, it was our first time. And sa Singapore po, malapit lang. Pero we were able to experience. Sabi ko, ganito pala. Alam niyo po, yung susunod na upuan, mula dito, nandoon. Ganun siya kaluwag. Na pwede ka maglupasay doon sa sa sahig. At hindi lang yun, yung upuan namin, pwede talagang mahiga. As in mahiga. Tapos yung pagkain, hindi lang siya yung katulad doon sa sa economy or minsan sa economy, meron Skyflakes. Yan. Okay, ganun Skyflakes po yan. Saan yan? Philippine Airlines ata yun na. Okay, Cebu Pacific. Pero pag nasa first class ka, alam niyo po kung plato. Yan. May kanin, tapsilog, hindi po, may mga kung anong ulam na available. So ganun po. Ibig sabihin, merong low, merong average, merong superior. Pero kapag tayo nagserbisyo sa Panginoon, nagserbisyo sa ibang tao, dapat ganun din ang mentality natin. Okay? Hindi ibig sabihin na lahat ng mga mamahaling bagay or yung bilhin natin para lang makapagserbisyo tayo. Hindi po, kung ano yung meron ka ngayon, ano yung nilagay ng Diyos sa kamay mo, gamitin mo yan. Gamitin mo at your maximum potential. Amen? That is why the very definition of excellence is doing your best. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, do your best. Third thing is extreme quality. Pinaka-extreme, pinaka-highest na to. Or the last one is maximum quality. Okay? Kaya alam nyo po, na-bless ako, sobrang bless ko na yung mga company na pinasukan ko, kasi yung unang nagtatrabaho ako, yung company na mga sinalihan ko, yung nawawala na, fly by night. Yung parang hindi na nagtatagal. Pero alam nyo po, nung ako po ay na-expose na sa isang mga malalaking company, like yung mga malalaking bangko po sa buong mundo, like Citibank, JP Morgan, yung mga talagang, ang tawag nila doon is,
yung nasa Forbes or nasa listahan po ng mga A-list na company, ang laki po ng pinagkaiba ng quality, ng pamamalakad nila, system, and even their very moral ethics nila doon sa isang kumpanya, napakalaki po. Kasi sa dati kong kumpanya, yung unang kong trabaho nun, mananamit lang kami kung anong gusto namin manamit. Tapos pag magsasalita, sige pre. Pero kapag pumasok ka sa isang napakalaking kumpanya, pumasok ka sa isang yung may highest quality, iba po doon. Kailangan naka-formal ka. At yung pananalita mo, iingatan mo. Hindi ka basta-basta magsasalita, no? Kasi ang kausap mo, mga respetadong tao din. And even your colleagues, you have to treat them with the same respect, the same way you give to your bosses. Ganun po. So, even in the kingdom of God, God wants us to do the same, to bring that quality, the highest quality or excellence in what we are doing. The way we love each other, hindi lang sinabi ng Lord na mahalin mo yung yung katabi mo or mahalin mo yung kaaway mo. Because that's the very command ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Mahalin. Pero ang tanong, paano mo mamahalin? How can you excel in loving others? Diba? Pinakita ng ating Panginoong Jesus to the point that He sacrificed Himself. Tama po ba? Mahirap gawin yun. Yung minsan, di ba, you want to give your best para sa mga anak natin, lalo na sa magulang natin. Meron nga silang tinatawag ng isusubo mo na lang, ipapakain mo pa sa mga anak mo. It's a sacrifice. Why? Because you want to give your best for your children, para sa mga anak natin. Tama? Ginagawa natin lahat. Nagtatrabaho tayo ng tatrabaho. We want to earn more. We want to do our best because we want to give our family a good life. Tama po ba? And one of the secret in the kingdom of God is doing it with excellence. Amen? Sabihin mo nga, excellence. Why do we need to pursue excellence? Bakit natin kailangan i-pursue yan? Unang-una, hindi yan innate eh. Hindi ka pinanganak na excelente na tao. Pinanganak nga tayo na sakim eh. Gusto nga natin lahat eh. Ako lang. Gusto natin lahat, pati hindi ako mamimigay, sa akin lang to. Minsan ayaw natin yung ayaw natin malamangan. Ganun tayo na tao. Pero dahil pinakita ng ating Panginoong Hesus, hindi ganyan ang mamuhay, hindi ganyan ang Kristiyano. Kaya ipinakita niya para sa atin. Kasi hindi ganon ang ating nature. Okay? Meaning, the spirit of excellence is not in you. Okay? Hindi yan, nandiyan na. It is something that you need to pursue. Okay? You need to pursue. Ibig sabihin, mag-e-effort ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mag-e-effort pala tayo. Yan. Para alam mo na. Okay? Kailangan may effort. Amen? God is glorified when with excellence, we use the gifts and abilities He has given to us. Alam nyo ba na natutuwa at nalulugod ang ating Panginoon kapag ginagawa mo yung pinaka-best mo with excellence ang lahat ng bagay? Bakit? Nabuhay ka nga ngayon eh. Binigyan ka ng Diyos, yung buhay na hinihinga mo ngayon galing sa Diyos. Oh. Pero ikaw minsan, ano bang buhay ito? Ang daming problema. Diba? Imbis na magpasalamat ka dahil buhay ka, nakadilat, na dumilat ka pa, diba? Isang bagay na dapat mong pasalamatan. Meron kang lakas, magpasalamat ka kapatid. Kasi kapag umpisa pa lang yung buhay mo, reklamo na, hindi natutuwa po ang Panginoon. Hindi po natutuwa ang ating Diyos. Kapag reklamo ang bungad natin sa Kanya, para bang sinasabi niya, ano bang buhay ito? Binuhay mo ako, puro namang problema ibibigay mo. Diba? Wala yung gratitude. Hindi nag-glorify. Parang nalulungkot, parang sabi ni Lord, kasalanan ko pa na binuhay kita. Diba? Kasalanan ko pa. Diba? Nagkaganyan ka. Hindi kapatid.
Kahit madami ang problema mo, tambak yung mga problema mo sa pera, sa trabaho, sa negosyo, kahit tambak, at binuhay ka pa ng Diyos kinabukasan, magpasalamat ka. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. May gagawin pa siya. Amen? Number 2, excellence demonstrates gratitude to our God for how He made us and for the opportunities He presents to us. Ibig sabihin, kapag ginagawa natin excelente ang mga bagay na ibinigay niya sa atin, okay, it demonstrates gratitude. Nagpapasalamat ka. Na minsan, kahit yung salitang salamat, okay na yun Lord, salamat. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi nga enough yung salita natin na salamat Di ba? Pero yung ipakita mo na Lord, salamat, binigyan mo ako ng bahay. Di ba? Kung pinagpahala ka ng bahay, kapatid, linisin mo naman yung bahay. Di ba? Pabayaan ko na yan, bahala na yan. Ganun. Binigyan ka ng Lord ng sasakyan, o linisin mo naman. Di ba? Binigyan ka ng Lord ng sasakyan, o hindi may pampunta ka na dun sa trabaho, o hindi ka na malilate. Tama po ba? Minsan, experience ko, karamihan, lalo na sa mga katrabaho ko, or even in the church, di ba? Talagang, Lord, nagpe-pray sila, Lord, bigyan mo kami ng sasakyan. Nung wala pa silang sasakyan, talagang nagsiserve sa Lord. Talagang excellent. Pumupunta pa sa church, talagang ang aga. Minsan pa nga, 1 hour bago magsimula ang church or 30 minutes. Diba? Minsan ganun din sa trabaho Pag unang trabaho, talagang excited. Pero nung prinomote ni Lord, binigyan ng pagpapala, nagkaroon ng sasakyan. Minsan, doon pa naging na-late Tama po ba? Totoo po, based on my experience. Kung kailan, sabi ko, yung mga kasama ko alam mo kung kailan nagkasasakyan, reklamo sila, traffic, ganito, sakay, commute. Tapos nung nagkasasakyan, laging sasabihin sa manager, may sasakyan ka na nga, na-late ka pa Pwede ka naman umalis na maaga. Di ba? Minsan sa church, pinagpala ka ng Lord, na-late ka pa sa church. Di ba? Alam niyo po, kapag ginagawa nating excelente, hindi lang yung sinasabi mong salamat ang yung namumutawi sa bibig natin na tatanggap ng Panginoon, pero yung the way our actions will tell us kung gaano ka ka-grateful sa Panginoon. Amen? Be grateful. Binigyan ka ng anak, yusin mo, alagaan mo, huwag mo silang pabayaan. Hayaan mo sila doon sa kalsada. Pabayaan mo ng pastor, bahala sila. Nahulog na sa kanal yung anak mo. Di ba? Mga kapatid, lahat ng meron tayo, show it with excellence. Okay? It demonstrates gratitude towards our God. Kasi kapag wala tayong pakialam, ano bang tawag ng mga matatanda doon? Parang ingrato tayo Parang wala tayong pakialam. Para bang, Lord, binigay mo sa akin to, parang binigyan mo lang ako ng problema Parang ganun ang sinasabi natin kapag walang excellence yung ginagawa natin. So let us be excellent in what we're doing. Number 3, to show love to others by serving them in the best way we can. Amen? Alam mo, kapag ikaw ay nagmamahal, ramdam ng tao yan. Lalong-lalo na kapag may excellence yung pagmamahal mo sa kanila. Yung tipong nakikita nila yung effort. Bakit? Kasi ang isang tao, kapag pinagsisilbihan mo, nararamdaman ng tao, bakit kaya ganito siya sa akin? Bakit kaya ganito siya sa akin na parang, hindi naman ako mabait, pero bakit niya ako ginagawa ng magaganda, mabubuti? Di ba? Alam mo, mas lalong na-attract yung tao na yun. Mas lalong nagfo-flow ang pabor ng Panginoon sa mga ganun tao. Amen? Di ba, sabi nga ng Lord, love others as you love yourself. Kung paano mo mahalin ang sarili mo. Di ba? Minsan, ang dami mo pang yung mga skincare, tawag doon? Tawag nila doon? Yung mga skincare treatment nila o yung skincare routine, di ba? Meron pang isa, parang hanggang step 11 ata, sa dami. Hila mo, step 1, step 2, di ba? Talagang alagang-alaga mo yung sarili mo. Tama po ba? Inaalagaan natin yung sarili natin, tapos bumibili tayo ng damit, minsan bumibili tayo ng branded, mamahalin, ito, talagang, we make ourselves beautiful, we make ourselves good. Tama po ba? Kasi ang sarap sa pakiramdam. Pero sabi ng Panginoon, kung paano mo mahalin ang sarili mo, ganun din ang gawin mo sa iba.
Diba? Ano yung pastor? Mag-skin care routine din na. Ikaw, regaluhan mo na lang ng yung pang maskara ng nilalagay sa mukha. Diba? Pursuing excellence causes us to be more like Jesus, who is excellent in every way. The reason why we need to pursue excellence because God is an excellent God. Sabihin nyo nga po, God is an excellent God. Okay, next. Christians are called to be excellent because God is excellent and we are to imitate God and be partakers of His divine nature by acquiring excellence. Ginawa tayo sa wangis ng ating Diyos at ang Diyos ay ekselente ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan ma-reflect natin yung karakter natin na tayo ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging ekselente natin sa lahat ng bagay. Amen? Nalalaman ng ibang tao na ikaw ay anak ng Diyos. There's something in you. You're different. The way you work, the way you deal with people, the way you love, the way you serve, the way you take care of your family, it will show a difference from the people around you. Iba ka. Bakit? Anak ka ng Diyos. At iba ka magserbisyo. May excellence. Amen? Hindi lang dahil magaling ka, it's not about us. It's about God who created us, who is an excellent God. And we are reflecting His nature, reflecting His character. Psalm 8:1, O Lord our God, how excellent is your name in all the earth, who have set your glory above the heavens. Di ba? Kung titignan mo nga lang yung creation, napaka-excellente ng creation ng Lord, di ba? Kung titignan mo, grabe ang ganda ng nature. Why? Because God is an excellent creator. Amen? 2 Corinthians 8:7, sabi dito, since you excel in so many ways, kasi alam nyo po, ang mga Corinthian church, napakagaling po nila, sa sobrang galing nila, nag-aaway-away sila. Pero, sabi ni Pablo sa kanila, okay, bago siya yung mamaalam doon sa since you excel in so many ways, in your faith, nag-excel sila sa pananampalataya, in your gifted speakers or in your speech, in your knowledge, your enthusiasm, in your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving. Ibig sabihin, kailangan pala sa lahat ng bagay na spiritual natin ginagawa natin, kailangan mag-excel tayo. Sa pananampalataya natin, kailangan pala natin mag-excel. Okay? So, 4 things po ang ating pag-uusapan for the whole month of August. Excel in faith, excel in giving, excel in worship or service, and excel in speech and knowledge. And this Sunday po, unang I want you to excel in your faith. Sabihin nyo nga po, faith. Kailangan mag-excel tayo sa pananampalataya. Kasi yung pananampalataya, hindi lang enough na may relasyon ka sa Diyos, kilala ko, naniniwala ko, yes, I believe in God the Father. Diba? Naniniwala ko. Kay Jesus, naniniwala ko sa Holy Spirit. Naniniwala ako. Hindi sapat lang yung naniniwala, kapatid. Kailangan yung pinaniniwalaan mo, nilalakaran mo. Yung tinuturo ng Biblia, nilalakaran mo para ma-experience mo. And you should excel in doing that. Amen? We should be excellent in our faith. Excellent in faith means encourages believers to grow beyond. Sabihin nyo nga po, grow beyond a basic level of belief and actively pursue deeper spiritual growth, demonstrating faith through actions and character. Ibig sabihin, kailangan habang tumatagal ka, lumalalim yung relasyon mo. For example, sa mag-asawa, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami ni Pastora noon, parang kilala ko lang siya na maarte. Yun lang, kasi hindi siya nag-jeep, laging nagta-taxi. Ako yung klaseng taong pala-jeep ako, palalakad. Siya ayaw niya. Kasi siguro napapagod siya maglakad kasi maliit lang yung steps niya mahilig po siya. Ayaw niya. Talagang gusto niya, Joke lang. Lagi nga, yun yung una namin makita. Sabi ko, maarte, inisip ko, magastos to. Lagi kami magta-taxi, lagi kami gusto niya ng gano'n, wala naman siyang sasakyan. Wala naman din akong sasakyan. Pero pumatol sa akin, na mahilig naman mag-jeep. Di ba?
Di ba? Ibig sabihin, sa relationship namin, hanggang doon lang yung pagkakakilala ko sa kanya. At minsan, yun lang yung mga paniniwala ko sa kanya. Siguro, ito yung gusto niya, ito yung hilig niya, or ito. Hanggang doon lang. Pero habang tumatagal kami bilang mag-asawa, marami pa akong mga bagay na hindi alam na kailangan kong matutunan, kailangan kong tanggapin, kailangan kong mahalin. Amen? Hindi yun nangyayari sa unang stage ng pagmamahal. Amen? Ganon din sa Diyos. Hindi yan nangyayari sa unang nalaman ko na, nakilala ka, ito ka pala Jesus, ito ka pala Lord. Pero alam mo, habang tumatagal ka sa Lord, mas nakikilala mo siya. Lord, provider ka pala. Lord, you're a healer pala, nagpapagaling ka. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng desisyon mo sa buhay mo, isali mo ang Diyos. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs 3. Magtiwala ka sa Diyos sa lahat ng bagay. In all your ways, acknowledge Him. Isali mo siya sa lahat ng desisyon mo. May time nga minsan yung ref namin, lang laman, puro yelo. Sabi ko, pinag-pray ko, sabi ko, Lord, you are our provider. Lord, magkakalaman ng ref namin, magkakaroon ng manok, frozen, ganyan. Hindi man ako nababaliw na ganun. I'm just demonstrating my faith. Kasi naniniwala ko sa lahat ng actions ko, gusto kong isama ang Diyos. Kaya ginaganon ko sa lahat ng bagay. Kahit ang mga anak ko, pag hinahatid ko yan, Lord, protect us. Lord, pag da-drive ko sila papunta sa school, ingatan mo kami. Pag uwi namin, makakabalik kami ng matiwasay din. Mga simpleng ganun, pero isama natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Maniniwala ka, kikilos at kikilos ang Diyos. At kapag ganun ang ating attitude, may kita mo, yung sarili mo na naglalakad ka sa faith mo, palalim ka na ng palalim, mas nakikilala mo ang Panginoon. Bakit? Mas lalo niyang nire-reveal ang sarili niya kung sino siya sa'yo. Nung may sakit si Pastora, nung nagkaroon siya ng sakit, talagang hindi namin malaman, nandun sa hospital, may bukol, hindi ko rin alam, Lord, sabi ko, naglilingkod kami sa iyo, bakit ganito? And we are just claiming, Lord, sinabi mo, you are our healer. And true enough, God healed her from her sicknesses, from her disease. Ganun ang Diyos. Habang lumalakad tayo, lahat ng mga desisyon natin, maliit man yan, malaki, isama mo ang Diyos at papakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa iyo. At lumalalim ang relasyon mo sa Kanya. Amen? Faith is not static point but a journey of continuous development and application in all areas of life. Hindi lang yun, tama na, nakilala ko si Lord, antayin ko na lang yung muli niyang pagbabalik or yung hanggang sa mamatay ako. Hindi, kapatid. Continuous development yan. Ibig sabihin, may journey ka, lakaran mo. Maraming tao ngayon nabubuhay, hindi alam yung layunin sa buhay. Gusto lang, magkapera, magkapamilya, okay na yun. Maiahon ang pamilya sa kahirapan, yun ang nila. Pero hindi, merong plano ang Diyos sa'yo, may specific na plano ang Lord sa'yo, lakaran mo. Mag-uumpisa yan sa pagkakilala mo sa Kanya at paglakad mo hanggang sa lumalim ka, hanggang sa ma-reach mo yung purpose mo sa Kanya. At magagawa mo, Lord, salamat. Tinawag mo pala ako, nilagay mo ako sa ganitong trabaho, nilagay mo pala ako sa ganitong posisyon kasi marami pala akong taong matutulungan. Kaya ang prayer ko noon sa work ko, Lord, dinala mo ako sa company na ito, blessing itong company na to. Ito yung pinanalangin ko. Lord, gawin mo kung ano yung dapat kong gawin dito. Kaya every lunch ko noon, wala akong ginagawa kundi nagka-counsel sa mga ka-office mate ko. Imbis nakakain ako ng masarap ng lunch ko, kinakain ko yung problema nila. Sabi ko, tulungan mo naman ako. Karaniwang problema nila sa mga boss nila, problema nila sa mga ka-office mate nila, at problema nila sa pamilya nila. Kaya yun ang naging role ko doon sa office. Kaya tawag nila akin, pastor. Sabi ko, hindi ako pastor dito, hindi to church. Sabi ko, pero nandito ako para paglingkuran kayo. At natutuwa po ako. At saka, Lord, sabi ko, Lord, kung natapos na yung gagawin ko dito, then release me from this company. And from there on, nag-full-time na po ako dito sa church. Kasi ang dami na po ninyo na kailangan ko rin po kayong paglingkuran ng maayos kahit papaano. Amen po ba? And we need to do it with excellence. And why do we need it? And how are we going to do it? Moving beyond mere belief. Hindi lang yun dito naniniwala ka.
Madali kasi sabihin, naniniwala ako. Paano? Di ba? Paano? Actively seeking a deeper relationship with Him through prayer, Bible study, and obedience. Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him, to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen? Kailangan maniwala ka. Minsan naniniwala ka, nagpe-pray ka, ang tagal-tagal na ng prayer mo, kailan kaya darating? Kasama po yun sa paniniwala sa pananampalataya mo, yung oras. Kasi tinetest ng Lord yung character mo. Susuko ka ba kapag ganito katagal yung suffering, ganito katagal yung hardship? Susuko ka ba sa panalangin? God is always testing us. Why? Kasi minsan tayong tao, pabago-bago tayo. Minsan ano tayo? I love you, Lord. I love you not. I love you, Lord. Minsan ganun tayo eh. Konting bagay lang, nagtatampo na tayo. Ayoko na. Diba? Ayoko na sa Lord. Hindi na ako magsisimba. Ayoko na. Anong ayaw mo na? Hindi pwede. Bakit? Ikaw yung pastor eh. Diba? Hindi ako pwedeng sumuko. Ako yung pastor dito eh. Diba? Sa dami ng problema, Lord, ayoko na. Dami problema. Problema ni ganito, problema. Hindi nila alam may problema din ako. Ayoko na magsimba. Hindi pwede. Papalahanan ka. Ikaw yung pastor dyan eh. Diba? At saka yung church mo nandyan lang oh. Isang hakbang lang. Amen? Kaya kailangan sa ating paniniwala, hindi lang tayo, dito lang, tawag nila mental assent or yung intellectual assent. Di lang dito. Kailangan ginagawa natin. Amen? Number 2, demonstrate faith through action. Faith is not intellectual assent but also putting faith into practice. Sabihin nyo nga po, practice. Philippians 4:9. Keep putting into practice all you've learned and you received from me. Si Pablo to nagsasalita sa mga tiga-Pilipay. Sabi niya, practicein ninyo lahat ng natutunan nyo, lahat na natanggap nyo na mga turo galing sa akin. Lahat na napakinggan ninyo at nakita ninyo, gawin ninyo. Then the God of peace will be with you. Diba napakaganda ng assurance ni Lord? Kapatid, gawin mo lang yung pinagagawa ng Lord. Yung tinuturo ng pastor nyo, gawin mo lang, subukan mo lang. At ito yung pinakamaganda, habang ginagawa mo yan, kasama mo si Lord. Hindi ka niya iiwan. Ibig sabihin, tinutulungan ka ng Diyos para gawin yung mga bagay na yon with excellence. Amen po ba? Because God is an excellent God. Yun ang napakaganda sa Diyos eh. Gusto niya maging excelente, sasaliwan niya ng kanyang kapangyarihan at kalakasan na nagmumula sa kanya para magawa mo. Amen? Kaya hindi lang ikaw kaya walang makakapagsabi, ang galing ko, grabe. Hindi po. Dahil ang Diyos kasama mo, kaya mo nagagawa yan. Amen? Number 3, supplement faith with godly character. Ito yung pinaka-importante. Supplement. Di ba yung supplement yung iniinom natin? Di ba? Uy, may tindang herbal si ganito. Maganda daw to sa katawan, maganda daw sa buto, maganda daw to sa sa immune system, di ba? Supplement. Ibig sabihin, supplement, ito yung nagpapakompleto. Ibig sabihin, medyo may kulang, ito yung nagsusupply, nagsusupplement. Yun po yung ibig sabihin ng supplement. From the word supply, supplication. Okay? Para punuin ka. Okay? Yung pangangailangan. Yun po ibig sabihin. Ibig sabihin, ang pananampalataya, hindi lang enough na pananampalataya, maniniwala ka lang at gagawin mo. Kailangan, para makumpleto, para mas maganda, saliwan mo ng godly character. Kailangan yung ugali umaayos. Hindi yung, matindi yung faith ko. Pag sinabi ko, pag nag-pray ako ng ganito, talagang binibigay ni Lord. Minsan, kayabangan na yung ganun eh. Pero wala yung ugali na humility, bagsak yung character. Hindi po. Paglakad natin sa pananampalataya, umaayos yung ugali natin. Nagiging loving tayo, nagiging may patience tayo, may self-control tayo, nagiging gentle tayo. Di ba? Lahat yun. Amen po ba? 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7, in view of all this, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence
and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. Diba? Ibig sabihin, umayos ka, kapatid. Kapag nasa opisina ka, nagtatrabaho ka, umayos ka. Huwag kang gagawa ng hindi maganda, kailangan excellent ka. Ako po, nalulungkot ako pag nakikita kong may nangyayaring hindi maganda. Minsan meron akong dinidisciple. Talagang na ano yung heart ko kasi may ginawang kalokohan sa opisina. Minsan may nagnakaw, may kumuha ng ganito. Nalulungkot ako kasi dinidisciple ko to, bakit ganun ang ginawa? Madamay din ako. Kaya kailangan ayusin natin. Pag nagtrabaho tayo, nagnegosyo tayo, nasa eskwelahan tayo, di ba? Pag nag-e-exam tayo, di ba? Kailangan excellent yung pag-review mo, excellent din yung pagsagot mo. Hindi yung excellent kang mangopya. Di ba? O, mga estudyante, di ba natawa kayo? Mukhang excellente ata mangopya. Di ba? Excellente kasi dapat mag-review. Tama po ba? We want excellent young people. Kaya nyo yan. Hindi mo kailangan mangopya para pumasa. Kailangan mo lang mag-aral. Okay? Huwag mong ipagbibili yung yung pangalan mo. Kasi ito minsan madalas sa opisina or sabihin natin sa eskwelahan, minsan magkakaroon ng inggitan yan. Lahat ng mga kasamahan ninyo, kaya lang naman yan pumasa kasi nangopya yan sa akin eh. Kaya lang naman yan nasa top 10 kasi nangopya yan sa akin. Di ba? Minsan may gano'n, may maririnig ka. Minsan may mga inggitan na gano'n, kahit sa opisina, gano'n. Kaya lang naman yan nagkaroon ng komisyon, nakapasok sa ganito kasi ganito. Bakit? Minsan sinasangkalan natin yung integridad natin, yung pangalan natin, para lang dun sa pera, para lang sa mga bagay na pang-personal na gusto natin. Amen? Kailangan lumalakad tayo ng may kabanalan sa Diyos. At yung kabanalan na yun, kailangan merong karunungan, maayos na karunungan na nagmumula sa Diyos. At meron tayong self-control, endurance, may pagpapasensya tayo. Kasi sa lahat ng oras, merong maraming problema, maraming challenges. At gusto ng Diyos, marunong kang magpasensya at mag-control. And even to the point, the way we love each other, amen, hindi ka napipilitan. Amen? Brother, natutuwa ko, nandito ka. Hindi yung ngiting aso ka lang. Oo, saya ko. Sa loob mo, inis na inis ka. Di ba? Hindi dapat tuwang-tuwa ka. Amen? Ngitian mo nga yung katabi mo kung natutuwa ka sa kanya. Sige, ngitian mo. Di ba? O ngiting aso ba? Be diligent and earnest in your spiritual walk, demonstrating a commitment to spiritual growth. Ibig sabihin, kailangan ipakita natin magkaroon tayo ng commitment. Sabi nga, excellence is an attitude. Sabihin nyo nga po, attitude. Therefore, excellence is a choice. Ano man yung nasa harap mo, sino man yung nasa harap mo, paano mo sila paglilingkuran, paano mo pagtatrabahoan, or ano yung meron ka, choice mo na gawing excelente ang mga bagay. Ibig sabihin, nasa pagpipili mo yan. Attitude yan na kailangan mong i-develop sa sarili mo. Kaya kailangan, kung gusto mong mamuhay ng may excelente na buhay sa lahat ng ginagawa, kailangan you commit yourselves. Pag sinabing commitment, whether you don't feel it or not, you will still do it. Amen? Nararamdaman mo man, hindi, wala akong gana. Gagawin mo pa rin. Bakit? Committed ka na doon eh. Hanggang sa maging lifestyle mo yon. Amen? Kahit nga itong church nga natin sabi ko, grabe Lord, garahe lang to. Papakita ko sa inyo yung picture ng dati kung talang garahe lang to. Tapos yung member natin na iba dito, andyan yung araw dito kasi pag umaga, nasa likod ako, umupo ako kasi pinagpipray ko yung mga member. Pinagpipray ko kayo Talagang pinagpipray ko kayo. Tapos nakita ko, isang member natin nakaupo dyan, banda dyan.
Yung araw nandoon. Habang nakikinig siya doon sa preacher, yung araw nandito. Tinitiis niya. Hindi ko alam kung nahihiya siyang umalis. Tapos kinalabit, syempre naawa ko, pastor ako, nakikita kong gano'n ang membro ko, ayoko. Syempre, lipat ka. Parang tinitiis niya yung araw kala mo nasa ROTC. Hindi, kaya ko to. Tinitiis niya, ang tagal eh. Syempre, kaya nagkaroon kami ng desire, Lord, gusto namin, Lord, na magpabubong, ganyan. O, edi nagano tayo, nanalangin tayo. Sipin mo yon. Tapos yung mga kaibigan namin sa ministry nagbigay, kailangan yun ng bubong. O sige. Yung mga kaibigan namin, pastor, nagbigay dito. So napaumpisa, actually, una natin, kalahati lang, ito lang eh. Ganyan lang. Itong dalawa lang. Hanggang sa nakumpleto, unti-unti. Amen po ba? Bakit? Because we want excellence in our worship. Hindi lang tayo nandito kasi para maging masarap na dun sa church kasi may aircon na kahit papaano. May ilaw na, parang nasa lounge na tayo. Di ba? Pwede namang simpleng lang. Niluloko pa nga ako ni Brother Alvin eh. Pastor, ang ganda ng church mo parang ang meron lang nito, CCF eh. Sabi ko, sila na, may pera sila eh. CCF lang, tsaka fire starters eh. Tayo lang. Di ba? Sarang, wow, ang galing. Nilevel ako niya sa CCF It's a matter of heart, the attitude. We want to give the best. Kung ano yung ibinigay sa atin ng Lord, yun ang binibigay namin. Ganon lagi, nagmamanifest yon sa buhay natin. Nakikita yon. Yung nandito sa puso mo, lumalabas na lang ng natural yon. Amen? Because we have an excellent attitude. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, choose to be an excellent. Sino yung mga, 1 Thessalonians, basahin natin to. As for other matters, brother and sister, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Mamuhay kayo ng maayos, sabi ni Pablo. Okay, now, we ask you and urge you in the Lord Jesus Christ to do this, basahin natin tong underline, to do this more and more. Lagi nating gawin pa, hanggang gawin pa, nang gawin pa, nang gawin pa. Amen? Sino yung mga biblical model natin? This is where I will end. Biblical models. Si Abraham. Si Abraham, he demonstrated his faith by willingness to obey God, God's call, to leave his homeland and willingness to sacrifice Isaac. Alam nyo, tinawag ng Diyos si Abraham. Abraham, sipin mo, pinapaalis siya ng Diyos doon sa kanyang tahanan. Comfort zone niya eh. Bakit may plano ang Diyos? Pumunta ka doon sa lupang pangako na ibibigay ko sa inyo. Malis siya. Tapos may promise ang Lord sa kanya. Abraham, you will be father of many nations. Ni isang anak wala. Ang tanda na ni Abraham, wala pa ring anak. 75 years old na sila. Wala pang anak. Sabi mo, Lord, I will be father of many nations. Ni isang anak, wala ako. Nakakahiya. Hindi nangyari yung promise. Pero alam mo, binigay si Isaac after 25 years. Sipin mo, siguro nga 3 years pa lang eh. Baka nga wala pang 3 years, 1 year pa lang, gumive up ka na. Pero ito, 25 years bago nangyari na natiling tapat. Bakit? They excel in faith. They still walk in faith. Kahit parang hindi nangyayari, Lord, ito yung pangako mo, lalakaran ko pa rin. Lord, pangako mo, pagagalingin mo yung sakit ko. Lord, sinabi mo, aayusin mo yung pamilya ko. Lalakaran ko. God is faithful to His promise. Gusto ng Diyos umayos ang buhay natin. At yun ang plano niya at yun ang gusto niyang gawin sa'yo. At mangyayari yun, huwag ka lang sumuko sa pananampalataya mo. Excel in your faith. Kahit hindi pa ito nangyayari ngayon, bukas, ganun pa rin, magpatuloy ka sa Lord. Gaya ni Abraham. Another one is Moses. He faced with Pharaoh. Si Pharaoh, di ba, yung parang hari. Tingin nga ni Pharaoh, Diyos siya. Naging alipin yung mga Israelites. Pero sabi ni Yahweh kay Moses, Moses, gagamitin kita. Palalayain mo yung mga Israelites.
Ano Lord? Hindi ko kaya yun. Galing na ako doon. Sino ako? Nauutal-utal pa ako. Minsan tinitignan natin yung sarili nating abilidad na wala tayong talagang kakayanan. Pag may pinagagawa ang Diyos, ang laging pinagagawa ng Diyos laging malaki. Laging yung hindi mo kaya. Bakit? Bakit nagpapagawa ang Diyos ng hindi mo kaya? Para matuto kang tumawag sa Kanya at humingi ng tulong. Kasi magagawa mo lang yung mga imposibleng bagay pagkasama mo siya. Kaya nagawa ni Moises yun. Umalis yun yung mga Israelites. Let my people go! Sabi niya kay Pharaoh. At maraming mga signs and wonders, maraming mga miracles ang pinakita ang Diyos. At gusto ng Diyos kasi dalhin sila doon sa lupang pangako. Si Moises, he lived a life of excellent faith. Amen? Another one is David. Despite his flaws, David's faith in God's sovereignty and his pursuit of God's will conquered kingdoms and gained what he has promised. Alam niyo si David sa magkakapatid, naghahanap nga yung propetang si prophet sino nga to? Prophet Samuel. Naghahanap siya ng yung susunod na hari sa mga anak ni Jesse. Ang nakikita niya yung mga anak niya na parang matikas, sundalo. Kasi yun ang magiging susunod na hari eh. Pero sabi ng Lord, hindi yan. Meron ka pa bang anak? Meron, nandun. Nag-aalaga ng mga tupa. Pero hindi inisip ng mga kapatid or even ng tatay na yun ang magiging susunod ng hari ng Israel. Isang nag-aalaga ng mga hayop, ng mga tupa. Minsan hindi natin alam, parang ang lit-lit ng tingin natin. Pero may malaki palang plano ang Diyos sa'yo. At alam nyo ba, sa panahon ni David, doon lang sa panahon niya na nakuha niya yung buong lupain ng Israel, yung buong pangako ng Diyos sa panahon ni David. Kaya naman, tinawag din si David na a man after God's own heart. Bakit? Lagi niyang sinasaliksik, Lord, ano ba yung puso mo? Ano ba yung gusto mo? Kasi ayaw kong gawin yung ayaw mo. Sino ba may ganong panalangin? Lord, gusto ko gawin yung kung ano yung ikalulugod mo, yung gusto mong ipagawa sa akin. Amen? Kasi we can only excel in doing the will of God. Amen? And the last one is, ito puro Old Testament, sa New Testament, the Macedonian Church. Okay? Yung Macedonian Christians. Sa 2 Corinthians, kinumpare sila dito sa Corinthian Church. They were commended for their generosity and their ability to excel in giving despite difficult circumstances. Alam mo itong mga Macedonia, nung panahon na yon, kasi panahon to ng Roman Empire. Parang panahon ng dictatorial. Martial law, kumbaga kung gano'n. Naghihirap. Kung mapapanood nyo yung mga dating kingdoms noon, kung gaano kalupit yung mga emperor, yung mga leader, yung mga general, pinahihirapan, ninanakaw yung mga lupa. Ganun ang naranasan ng mga Macedonian churches noon. Sobrang hirap, gutom. Pero dahil sila ay mga mananampalataya, they are believers, meron silang layunin at alam nila yung layunin nila. Sinuportahan nila yung gawain ni Pablo na kahit sa tindi ng kahirapan at gutom, sabi nga nila dito, they excel in giving. Pablo, kahit naghihirap kami, alam namin yung ginagawa mo, nagbibigay ng pag-asa sa ibang tao, susuportahan namin yan. Patuloy silang nagbibigay. Kaya kinomend yun sa Bible. Grabe. Kaya alam nyo po, pag sinusuportahan nyo po ang gawain ng Panginoon, sinusuportahan natin yung mga tao na nangangailangan. Kailan lang po, this week po, may pinuntahan po kami which is yung kapatid po ni Sister, ni Mamo po, Sister Eva po. Punta po kami doon sa Parañaque, Las Piñas, Sukat, nandun po. At talagang bedridden na po siya, na nakahiga lang na Pero, they believe in God. They believe in the power of our Lord Jesus Christ. Kaya pinuntahan po natin. Hindi naman natin mapupuntahan yun kung wala tayong kakayanan.
Dahil sa mga suporta ninyo, dahil sa mga pagbibigay nyo, nagagawa natin yun. Kasi may mga taong gustong gumaling, may mga taong gustong maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? May mga taong gustong makilala ang Diyos. Sabi nga ni Mamo, Pastor, pag-pray natin, gusto ko makilala niyan, Lord. Gusto ko ipag-pray mo, Pastor. At nandun lang kami, pinag-pray namin, nag-worship po kami. And I believe may gagawin ang Lord sa buhay niya po. Marami pong tao ngayon ang depressed. Minsan tayo, masaya lang tayo nakaupo dito. Pero alam niyo po yung pagsuporta niyo sa gawain ng Panginoon, marami tayong taong natutulungan. Amen? Marami tayong taong natutulungan. Maging ang pamilya mo na matagal mo nang pinapanalangin, Lord, gusto ko ang pamilya ko makakilala sa'yo. Lord, gusto ko ang pamilya ko maging seryoso sila sa buhay nila. Lord, gusto ko ang pamilya ko maging seryoso sa paglakad nila sa'yo. Kasi gusto kong sumagana sila at umayos yung kanilang buhay. Magagawa natin yan basta sama-sama tayo at gawin nating excelente lahat ng ginagawa natin. Amen po ba? Can we just all stand right now?